Dallas Mavericks nakaabang na kay Klay Thompson. Opening night laban sa Warriors, Durant prinangka ang mga Dubs fan. Jordan Poole, ito na ngayon ang malaking goal matapos iniwan ang Warriors. Ngunit, bago ang lahat, kung gusto mo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang kinabukasan ng star ng Golden State Warriors na si Klay Thompson ay muling nasa ilalim ng masusing pagsusuri. Ayon sa kamakailang ulat mula kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, wala umanong anumang progreso sa kasalukuyang kontrata para sa Golden State Warriors sharpshooter na si Thompson. Ang tila slow start ng 33 taong gulang na player sa preseason ay hindi nakatulong sa kasong ito, kung saan si Thompson ay may average na 8.8 puntos, 4 rebounds, 1.2 assists at 1.4 turnovers, na may shooting percentage na 28% mula sa field at 30.8% naman sa 3-point range. Ang estilo ni Klay Thompson na 3-and-D ay maaaring gawin siyang kaakit-akit sa mga kalabang koponan kung saan sakaling isalang-alang ng Golden State Warriors ang pag-trade sa kanilang franchise legend. Bagamat malayo na ang kanyang depensa mula sa kanyang prime bago siya masaktan, at tila overpriced umano ang $43.2 million na kontrata niya para sa kasalukuyang season, maaaring mag-fit ang kanyang estilo sa iba't ibang koponan sa buong liga. Ito ay lalo nang totoo para sa koponang naghahabol ng veterano at may championship na experience at kakayahan na maglaro ng mga unmatched shooting nights. Isa sa mga kuponang ito ang Dallas Mavericks na mayroon pa ring maraming katanungan tungkol sa kanilang rotation at roster. Pagkatapos magharap ng Golden State sa 2022 Western Conference Finals, ang mga bagong gilas na Mavericks ay naghahanap na makabawi mula sa labis na nakaka-disappoint na ka-11 na pwesto noong nakaraang season. Sa isang kamakailang artikulo para sa Fan Nation ng Sports Illustrated, iniisip ng manunulat na si Dalton Trigg ang posibilidad ng Dallas na mag-trade para sa 5 beses na All-Star upang makasama si Luka Doncic at Kyrie Irving. Kahit itabi natin ang edad at history ng kanyang mga injuries, ang pagkakaroon ni Thompson ay magiging magandang pagsanib sa starting 5 ng Mavs na kinabibilangan ni na Doncic, Irving, Grant Williams at Derek Lively. Ang 4 na beses na kampiyon ay isang napakahusay na defensive player, at ang kanyang kakayahan na mag-produce ng star-level performance habang karamihan sa oras ay isang catch-and-shoot player sa opensa ay tila isang bagay na tila magandang gumana sa papel kasama sina Doncic at Irving. Ito ay isinulat ni Trigg. Bagamat may kabuluhan at fit na fit si Thompson sa koponan ng Mavericks, napakalabong pag-iisip na isasama ng Warriors ang franchise legend sa anumang trade, lalo na sa isang kalabang koponan sa conference tulad ng Mavericks na maaaring kanilang makaharap muli sa postseason. Kung hindi magkakasundo si Thompson at ang Warriors para sa contract extension, labis na posible na siya ay tutungo o magiging isang unrestricted free agent, kung saan umaas ang koponan na maaari nilang isign muli sa paraan na katulad kay Draymond Green ngayong off-season. Samantalang sa kabilang balita naman, si Durant ay labis na na-excite para sa laro ng Golden State Warriors laban sa Phoenix Suns. Ang Golden State Warriors ay magiging host sa kanilang laro laban ng Phoenix Suns sa opening night, at si Suns star Kevin Durant ay maglalaro sa harap ng kanyang dating fanbase para sa unang pagkakataon mula nang umalis noong 2019. Nang tanungin tungkol dito, si Durant ay naging tapat tungkol sa kahalagahan ng fanbase at organisasyon sa kanya. "Sobrang mga kamangha-mangha ang aking mga sandali doon," wika ni Durant tungkol sa kanyang panahon sa Warriors. "Nabuo namin ang isang ugnayan na hindi talaga kailangang pag-usapan. Ako at ang mga fan doon sa Bay Area. Pakiramdam ko, sumusuporta na sila sa akin bago pa ako pumunta doon, sa totoo lang. At nang maging bahagi ako ng Warriors, mas nagpatuloy pa sila sa pagsuporta sa akin mismo at sa aking mga kasamahan. Bawat player ay personal na nararamdaman kung ano ito ang maglaro para sa Golden State Warriors." Ito ay isang tunay na kahangahangang mensahe mula kay Durant, na sa ilang pagkakataon ay nagbultahan online kasama ang fanbase ng Warriors. Ngunit nagsalita tungkol sa ugnayan na nabuo niya at ng fanbase noong panahon niya doon.
nagpahayag ng papuri tungkol sa kung paano ang fanbase ng Warriors at sinsero tungkol sa epekto na nangyari sa kanya at sa kanyang mga kasamahan noong mga panahon niya doon. Ang 2 beses na Finals MVP kasama ang Warriors, marami ang nagawa ni Durant sa kanyang panahon sa Golden State. At marahil ay tatanggapin siyang may mainit na pagsalubong mula sa fans kapag bumalik siya kasama ang Suns. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, gusto ni Washington Wizards guard na Jordan Poole na lumago sa kanyang liderato. Samantalang maraming usapan tungkol sa pag-unlad ng laro ni Jordan Poole na malamang na mangyari sa kanyang bagong pagkakataon sa Washington Wizards, mayroon din si Poole na natatanging pagkakataon na lumago bilang isang leader na hindi niya masyadong naranasan sa Golden State Warriors. Sa isang panayam kay Logan Murdoch ng The Ringer, ibinunyag ni Poole na ang pamumuno at pagiging mukha ng Wizards ay ang kanyang susunod na malaking layunin. Sa tingin ko, ako mismo ang tamang tao, wika ni Poole tungkol sa kanyang kakayahan na pumunuan ang franchise ng Washington. Sa aspeto ng personalidad, pagiging totoo, positibong enerhiya, takot sa Diyos. Ito ang mga bagay na kailangan mo para ang isang fanbase ang sumuporta sa iyo, di ba? Ako rin ay naglaan ng oras at pagsusumikap dito. Nandito ako. Gusto ko dito. Kaya kong papasukin ang mga iba na gusto rin pumarito. Gusto kong makita ng mga tao na pumunta sa mga laro. Gusto kong makipag-ugnayan sa mga fans at gusto kong makipag-ugnayan sa mga kabataan. Sa koponan ng Warriors kung saan may maraming Hall of Famers, si Poole ay tiyak na hindi gaano naramdaman ang sariling koponan, hindi tulad ng kanyang sitwasyon ngayon sa Washington. Nang siya ay magsalita tungkol sa bagong dynamic na ito, sinabi ni Poole kay Murdoch, hindi lahat ay makakakuha ng sariling koponan sa napakabatang edad. At natutunan ko ito sa pinakamataas na antas. At ngayon ay maaari kong gamitin ito. Talagang maibabalik ang Washington at makabuo ng kakaibang bagay na nakaka-excite. Excited na excited si Poole para sa susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay sa basketball. Nakatuon din siya sa pagiging isang leader. Speaking of Washington Wizards, matapos ang mga pangunahing haligi ng franchise na sina Bradley Beal at Kristaps Porzingis ngayong offseason, ang Washington Wizards ay ngayon ay binubuo ng kanilang roster para sa kinabukasan. Si Deni Avdija ay napatunayan na ang kanyang kakayahan sa Wizards at ngayon ay naging isang manlalaro na plano ng Washington na itayo ang kanilang kupunan sa paligid nito. Pumirma ang Wizards ng kontrata na may habang 4 na taon at halagang $55 million kay Avdija. Ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, ang bagong kontrata ni Avdija ay fully guaranteed. Ang Washingtons ay pumili kay Avdija bilang ika-9 na pangkalahatang pick sa 2020 NBA Draft. Mula ng pagpili na iyon, si Avdija ay naglaro sa 212 games, kung saan siya ay naging starter sa 80 na mga ito. Nag-average siya ng 8.1 na puntos, 5.5 rebounds, at 2.1 assist bawat laro. Ang 6'9" na forward ay may average na halos higit sa 30% sa kanyang mga 3-point attempts sa kanyang career. Si Avdija ay naglakbay ng malaking hakbang paitaas nung nakaraang season na maaaring nag-udyok sa Washington na mag-alok ng extension. Ang forward ay nagtala ng career high na 40 starts at itinakda ang mga bagong career best sa point per game na 9.1, rebounds per game na 6.4 at assist per game na 2.8. Halos 44% mula sa field ang kanyang tinira. Itinakda ito ang isang career high.